Lukas Kapitulo 5. Nangyari nga, na samantalang siya'y sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ang salita ng Diyos, na siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Gennesaret. At nakakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng dagat-dagatan, datapwat nagsilunsad sa mga yaon ang mga mamamalakaya, at hinuhugasan ang kanilang mga lambat. At lamulan siya sa isa sa mga daong, na kay Simon, at ipinamanhik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa. At siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. At pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumaron ka sa laot, at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya." At sumagot si Simon at sinabi, "Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami, at wala kaming nahuli, datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat." At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda, at nagkampupunat ang kanilang mga lambat. At kinaweyan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nanggapuno ang 2 daong, pat sila'y nagpasimulang lulubog. Datapwat nang makita ni Simon Pedro, ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus, na nagsasabi, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon." Sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipanggilalas, dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang nang ahuli. At gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao." At nang may sadsad na nila sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwan nila ang lahat, at nagsisunod sa kanya. At nangyari, samantalang siya'y nasa isa sa mga bayan, narito, may isang lalaki na lipos ng ketong, at nang makita niya si Jesus, ay nagpatira pa siya, at namanhik sa kanya, na sinasabi, "Panginoon, kung ibig mo, ay maaaring linisin mo ako." At iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo, na sinasabi, "Ibig ko, lumanas ka." At pagdakay nilisan siya ng ketong. At ipinagbili niya sa kanya na huwag sabihin kanino man, kundi yumaon ka ng iyong lakad, at pikite ka sa saserdote, at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo, alinsunod sa iniutos ni Moises, na pinakapatolto sa kanila. Datapwat lalo nang kumakalat ang balita tungkol sa kanya, at nangagkatipon ang lubhang maraming tao upang makinig, at upang pagalingin sa kanilang mga sakit. Datapwat siya'y lumigpit sa mga ilang, at nananalangin. At nangyari ng isa sa mga araw na yaon, na siya'y nagtuturo, at may nanggakaupo dong mga Fariseo at mga guro sa kautusan, na nagsipanggaling sa bawat nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem, at ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kanya upang magpagaling. At narito, dinala ng mga tao na nasa isang higan ang isang lalaking lumpo, at pinagpipilitan niyang may pasok siya, at ilagay siya sa harap nila. At sa hindi pagkasumpong ng mapagpapasukan, dahil sa karamihan, ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay, at siya'y inihiyugos mula sa butas ng bubungan pati ng kanyang higan, sa gitna, sa harapan ni Jesus. At pagkakita sa kanilang pananampalataya, ay kanyang sinabi, "Lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan." At ang mga eskriba at mga Fariseo ay nangagpasimulang mangagkatuwiranan, na nangagsasabi, "Sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan, kundi ang Diyos lamang?" Datapwat si Jesus, na nakatatanto ng kanilang mga iniisip, ay sumagot at sinabi sa kanila, "Bakit pinagbubulay-bilay ninyo sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin, 'Ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan,' o sabihin, 'Magtindig ka at lumakad ka'? Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa lumpo, "Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, at buhatin mo ang iyong higan, at umuwi ka sa bahay mo." At pagdakay nagtindig siya sa harap nila, at binuhat ang kanyang hinigan, at napasa kanyang bahay, na niluluwalhati ang Diyos. At nagsipanggilalas ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos, at nanggapuspos sila ng takot,
na nangagsasabi, nakakita kami ngayon ng mga bagay na katakataka. At pagkatapos ng mga bagay na ito, siya'y umalis, at nakita ang isang maninangil ng buwis, na nagngangalang Levi, na nakaupo sa panangilan ng buwis, at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. At iniwan niya ang lahat at nagtindig at sumunod sa kanya. At siya'y ipinagpiging ng malaki ni Levi sa kanyang bahay, at lubhang maraming maninangil ng buwis at mga iba pa na nanggakasalo nila sa dulang. At nangagbulong-bulungan ang mga Fariseo at ang kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad, na nangagsasabi, bakit kayo'y nagsisikain at nagsisiinam na kasalo ng mga maninangil ng buwis at ng mga makasalanan? At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. At sinabi nila sa kanya, ang mga alagad ni Juan ay nangagaayunong madalas, at nagsisigawan ng mga pagdaing, gayon din ang mga alagad ng mga Fariseo, datapwat ang mga iyo'y nagsisikain at nagsisiinam. At sinabi ni Jesus sa kanila, mangyayari bagang papagayunuhin ninyo ang mga abay sa kasalan samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila. Datapwat darating ang mga araw, at pagkainalis sa kanila ang kasintahang lalaki, kung magkagayo'y mga gaayuno sila sa mga araw na yaon. At sinalita rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga, walang taong pumilas sa bagong damit at itinagpi sa damit na luma, sa ibang para ay sisirain ang bago, at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. At walang taong nagsisilad ng alak na bago sa mga balat na luma, sa ibang para ay papuputukan ng alak na bago ang mga balat, at mabububo, masisira ang mga balat. Kundi dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat. At walang taong nakainom ng alak na laon, ay iibig sa alak na bago, sapagkat sasabihin niya, mabuti ang laon.